Pesta kayo na yung araw na ito. Nasa kamay, nasa kamay. Ingat. Ay, ako, maraming salamat sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko, at pinito ninyo ang aming panyaya. Alam ko naman, marami kayong gawain sa bahay. Iniwan ninyo at nagtungo kayo dito. Mga nanay ko, tumanatag naman kayo. Hindi namin kayo pauwiin ng konsumidor. Opo. Kami problema na ng tao bayan. Pati ba naman yung away ng mga politiko o problemahin ba ng tao bayan? Diba? Ano naman ng tao bayan kapag maghahalalan yung mga politiko? Magkakaway. Yung magkakapibahay? Kaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung mga kapitbahay, kawal pa rin. Hindi na kapupo. Kaya wala kayong maririnig na panira dito. Wala kayong maririnig ng mga masakit na salita. Real talk lang tayo dito. Chill-chill lang. Good vibes lang. Ay! Kamusta kayo? May salamat sa Diyos. Opo. Bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos sapagkat ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami, natatakot na baka tayo mabuto, baka tayo mamatay sa infeksyon ng COVID-19, dala ng pandemya. Ang kagaya, pati sa loob ng tayo, naman pa tayo. May mahachik ay may COVID. Tama ba? Kaya salamat sa Diyos. Kaya bakit? Sa dinami namin ang pinagdaanan natin sa pandemya at patuloy natin pinagdaanan ngayon. Salamat sa Diyos. Ito tayo nasa tuwan, buhay tayong lahat. Nakaraos, nakatawid, tama po ba? Dahil habang buhay may kahit matanong naman kayo. Bakit pa kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Kaya ko lang naman yan natin. Dala na, siyempre ng aming kapit ko. Bakit? Dahil yung mga namaupo, mga alaga ko yan. Opo. Inalagaan ko po yan for almost 20 years. Bakit? Dala ng pagtanaw ko ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam mo yan. Hindi ko yan itinanggi. Hindi ko yan inupi. At tayo, bilang taga-Pilo, tayo bilang Pilipino, isa sa itinatangos namin ng ilong o itinagaya pang natin ugali sa buong mundo, tayo mga Pilipino marunong kumanaw na at ang utang na loob ay walang tatapos ang bayan. Tama po ba? Tingnan natin, ito ba? Naglalala, pinalula ko yung mga anak ng Osdan. Yan natin, ha? Una, piling Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Lane Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate. Nakaupo. Si ate. Ilan siya? Happy? Si ate.
Masaya ako sa tulong natin lahat. Yung hindi napagtagumpayan ni Bustani, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila naging mabuti sa kanilang tungkulin, ay hindi naman ako para mamusga. Taong bayan ang maghuhusga. Tama po ba? Tingnan ninyo, rito. Maghanap po kayo ng kahit isang dumagoso lang sa sitio. Kahit isa lang. Bakit? Bilang pagtanaw ng loob ni Constante, inuna ko muna yung kanya mga anak. Ngayon, ano? Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot. Opo. Bakit? Pilipino mo. Ganun talaga tayo. Ayaw mo na ito. Yun ang ugali natin bilang Pilipino. Kaya naman, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang ko. Bakit? Hindi mo tanggapin yung sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko kayo. Ngayon, basta naman mapatutunan ko yung panawagan ng taong bayan. Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik ka. Yung taong bayan na sumisigaw na bumalik ka na, kung siniguan eh, wala na mabalik! Napanood ko. Napanood ko din. Para ako kasama ang binalikan na ng gamit binali sa pinto. Huwag kanyang bumalik! Kaya ang tanong ko, bakit sila nagagalit? Bakit sila namamagpa? Hindi naman sila ang may-ari ng pwesto niyan. Pag-aari yan ng taong bayan. Kami empleyado lang. Patakulkada namin 3 years. After 3 years, expire. Tapos papalik ka sa taong bayan. Magre-report ka kung anong ginawa ko sa taong taon. Pagka gusto mo ng taong bayan, sasabihin ng taong bayan, approve another 3 years. Tama ba rin? In fact, kapag ang isang leader, naging mabuti sa kanyang tungkulin, ipopromote pa siya ng taong bayan. Katulad ng ginawa niyo sa akin. Nung ako, una yung minuto, mga tanong ko. Kung sila, expire. Renew. Kung sila, expire. Renew. Finish or not finish, pass your paper. 9 years ang ginawa niyo sa akin. Pati ng District 2, 3, 4, 5, 6, ginawa ninyo po Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. Finish or not finish, pass your paper. Then, ginawa ninyo po. Ang katotohanan din, ang isang leader, kapag siya naging mainang, mabuti, at tumuwag sa kanyang pinangako sa bayan, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto pa rin siya ng taong bayan. Tama ko ba? Pinatawag hindi mo pinatawag yan. Tingnan ninyo, bakit naman ako hindi magdadagdag? Bakit naman ako hindi magdadagdag? Ang buong akala ko, hindi ko alam kung yung akala nyo rin ko, kaya natin sila binoto dahil itutuloy na lang nila yung sinimulan natin. Mamugat-mugat po. Tatatlong taon pa lang ako nawawala. Pinagubagi na nila. Pinagtatanong ko. Partikular, patungkol sa senior citizen. Tingnan natin ha. Time. Malala. Dito ba, meron tayong pensyon, buwan-buwan. At ang biga yan, every quarter. Tama ba? Ano? Totoo ba na kapag wala ka sa araw ng payout,
yung pension mo. Mali yun. Mali yun. Hindi yun ang simulan mo. O tingnan natin ha, alalahanin lang natin. Mag-reminis tayo. Wala pa naman tayong assignments. Dapat. Kasi yung assignment dito, ginagawa ko si Tayo Action. O biligas na lang. Anong ibig sabihin? Sa hinapa ng panahon ng pamumuhay ko sa Manila, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. Oo. First time. Dahil ang pinuboto ng mga taga-Manila na mayor, laging 14 na lang yung birthday. Pero first time, bumoto kayo ng batang mayor. At yung batang mayor ngayon, nakapag-isip ng programa para sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit o wala, botante o hindi, patay-patay ang senior citizen may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Anong sabi ko? Nay, pumanatag ka. Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating ng second quarter, bumili ka. Tama ba rin? Ano ba sabi ko? Pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama ba rin? Ano ba sinabi ko noon? Nay, madulog ako, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung dinero, hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Hey! Hindi na naman lang ng matatanda o umaraw ng payout eh. O siyempre sa mga matatanda, malalapot ang dulo niya. Maaari na gigising niya. Sa tao, pagkagising, sa pupunta yung mga lola ko. Chairman, balita. Alaw sa kanan. Sa uwi. Tulog ulit. Bukas, pagkagising, saan ka mapupunta? Uy, Chairman, paano na? May kulo, wala ka. Malas mo, yung matanda, tinawagan ng ako. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan naman kami dito sa pamilya. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan naman kami sa Bulacan. Yung pobre matanda, ako ang nagawa. Bakit? Ako yung tumawa. Nagpakasyon. 2 days after, balik ng Velasquez. Chairman, ano na? Naku, may nagkabigay ang hapon, wala ka. Hindi naman tayong piso, kaya hinapan pa natin yung mga. Isa na ba wala ka? Ito, rin ko. Hindi ba naman sa inyo dito, hindi naman tayo. Kaya naman, hindi naman ito tungkol sa pera eh. Hindi naman ito tungkol kung magkano. Hindi tungkol sa isang bagay na ginawa ng pamahalaan na pagbibigay ng kahalaga sa atin. Pero sa hinahaba-haba ng panahon nila sa Maynila, sa tinagal-tagal yung nagpapayag ng pamilya, for the first time, nararamdaman nila na pinagmamalasakitan pa kayo ng pamahalaan. May halaga pa kayo sa komunidad. Importante pa kayo sa lungsod ng Maynila. Ito lang ang iso. Ang dadawin ko pa. Isubukan nyo. Ito. May limandang kayo ng iso ito pa. Umuwi kayo sa Quezon. Hindi na ako na limandang nyo. Ikaw lang. Limandang iso. May hirapin pa natin. In fact,
Yung iba nga sa ko eh, pinagagalitan pa ng anak eh. Nay, huwag ka nang pumila dyan, nakababa ng bilang, init-init, para matake ka pa, wala pa yung ganyan, ako na magbibigay. Ano sumunod mo tanda? Ayaw ko sa pera mo, gusto ko kayo Norway. Tinatapos lang ng iyong mga matanda yun. Tay, totoo ba? Totoo ba na kapag hindi ka na bukante, tanggal ka na rin sa pensyon? Mali na namin yun. Uulitin ko ha, kung paano ko yan sinimulan. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala. Botante o hindi. Bakit? Bakit ko inisip, malayo pa, isinama ko, botante o hindi. Alam niyo bakit? Kasi yung matanda, patuloy na tatanda at tatanda at magkakasakit. At pag nagkasakit yan, buhay pa. Nahirakilan sa karamdaman, humihina pa, tao pa, dahil dalawang beses hindi nakaboto, tanggal na sa listahan ng botante. So ngayon, dahil walang boto, walang pensyon, wow, lupit ko rin. Masakit yun. Kasi ko kanino, sige, asawa niyo, tao pa, humihina pa, makakayag pa ang pusod ng Maynila dahil walang pakinabang sa politika, wala ng servisyo ng gobyerno. Hindi yata tama yun. Tatanda din sila. Unahan na lang yan. Maakunan na sila. Kaya nakikipantay ko eh. Mayaman, middle class, para hindi na magkasamaan ng loob. Hindi mo dalawa kayo sa bahay. Isang araw may sakit ang asawa mo. Wala na siyang bilang sa lipunan. Sasakit ko pa ng damdamin eh. Sa 500 piso. Nay, totoo ba? Wala na rin yung gatas na issue. Wala na? Totoo ba pinali na ng siko? Talaga? Talaga galit sa inyo? Eh, binibigyan ko ng gatas para tumibay kayo eh. Binigay sa inyo, diabetes. Totoo ba? Wala na rin yung brown rice at black rice. Wala na. Alam niyo ba yung story ng black rice? Napagalit ang bako ng matanda dyan. Ano saan ang matanda? Ikaw, hindi mo na may mahal. Bakit po na? Yung binigay mong bigas, ulipang. Bakit naman po? Eh, ang iniinim, ang hirap lutuin, ang kulat pa. Sabi ko na, yan po ang pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Yan inibigay. O na, totoo ba? Yung cake, naging cupcake. At yung iba daw, wala na, hindi na nakakatanggap. Totoo ba talaga? Talaga? Ay, alam niyo, nakalulong ni City. Bakit ngayon, pinapagbago nila? Iitutuloy na lang nila yun. Nasimulan na eh. Tingnan niyo, kung makagastos sila sa Rose Boulevard, milyon-milyon para makapagsumba lang. Kung makapagpasok sila sa City Hall, milyon-milyon para makapagpasok sila. Pag sa dati sa mga matatanda, pawala na pawala, palit ang palit, kahirap ng kahirap. Parang yung mali naman doon. Hindi ko mamaintindihan. Nandiyan eh. Susundan na lang eh.
ibabalik ko ang lahat ng nawala sa Pilipinas. Pangalawa, Nay, Tay, totoo ba na kapag magpapacheck up sa health center, kailangan naka-online schedule ka ba? Wow! Susunod. Ano, medyoso? It doesn't make sense. Nay, really ko na. Diyan lumakal ka na ang leader, hindi niya nauunawaan ang katayuan ng kanilang. Bakit mo nasabi? Sige, sakyan natin, online, schedule. Una, anong kailangan sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Postgas ka. Ano ba kailangan mo? Load. Libre ba load? Postgas ka. Pangatlo, pinakamalapit. Hindi ka magpag-online. Ay, sample lang. Sample lang ba kaya? Kwentuhan lang naman. Ano pangalan niya? Nanay Dolores, kapangalan ko kayo dyan ito. Rolling pa pala yun. Si Nanay Dolores, sample lang pa. Dito mangyayari sa'yo. Isang araw, si Nanay Dolores, minahapo. Abo, balik mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sa loob ako? Tumigil ka, wala ka online. Ano nangyari kay Nanay Dolores? Paalam na. It doesn't make sense. Nanay, feel ko, I will give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko pwedeng akuin ako lang ko. Pati yung panahon ng sinudan ko, panahon ni Hera, panahon ni Alpreguli, panahon ni Borges, panahon ni Lopez, panahon ni Bagachi, panahon ni Villegas, panahon ni Lacso. Lahat ng nagdamang mayor sa Maynila, hanggang ako sa akin, ang tawag bayan pupunta sa health center 1-2. 1 usawa. Anytime gusto niya magpa-check up, pupunta siya sa health center. Ipagpapakasa namin niya yung maintenance niya. May forme, kusatan, sa pupunta. Health center. Bakit kailangan pang baguhin? Bakit kailangan magpahirapan ng tao? Hindi mo ba sabihin, kung nakakatawa ng panday pera, o doon na sa Velasquez, malapit sa upo, may health center ko. Halimbawa na lang, ang bahay ko sa tabilan, noong doon sa Velasquez, magpapabibi lang ako, magpapag-blood pressure lang ako, kailangan ko ba mag-online? Wow! Lupit mo, pain! Ipapaglalaan ko doon, inatake na ako sa puso. It doesn't make sense. Panay, pumanatan kayo. Iawa na ko. At sa tuloy kayo, nakabalik tayo. Ibabalik ko yung bakuna laban sa pneumonia. Naalala niyo yun, nakapagpakuna ko sa health center. Laban sa pneumonia. Naalala niyo yun? Ibabalik ko may formin. Losartan. Ibabalik ko yung vitamin C sa matanda. Yung vitamin C sa bata. Ibabalik ko yung bakuna sa sanggol. Ibabalik ko yung magaan na sistema accessible sa taong bayan na health center system sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot ito. Bakit? Siyempre kung sa akin lang nanggaling, hindi rin maganda. Bakit? Kalaban ako sa politika. Pero kayo ang tatanungin ko, kung pare-pareho ba tayo napapansin? Nay, ako yung may napansin. Hindi ko alam kung nakapansin ko yun. Nay, tayo, kung nalulog ba ito? Napansin ko parang
dumudugyot ulit ng Maynila. Talaga? Napapansin mo rin? Napapansin mo lahat? So kayo napapansin dumudugyot ulit ng Maynila. Nagkalat na naman ang Colombians. Ang basura, limasan ko naman. Oo, alam niyo sa kapulong, wala nang basura kung kumahan eh. May basura pero nakahapon ng basurero. Tama mali. Ngayon, sa kapulong ng kapulong sa ate, nakita niyo? Winnie is walking mountain. Ano nangyari sa akin? Naayos na yan eh. High school pa lang ako. Sa Tondo High School. Maayos na yan ng panahon ni Alfredo Lim. Gusto ko lang ibigay yung kredito ha. Si Mayor Lim ang nag-ayos ng basura sa Maynila noong 1992 pa. Maayos ang koleksyon. Bakit kailangan baguhin? Bakit kailangan palitan ng mga bulok na sistema? Ano naging sakripisyo? Namaho? Ito, natikman lang natin ngayong Enero. Pero ito ang nangyari sa atin. Lalabing pito lang ang syudad sa Metro Manila. Labing-anim ang syudad ng isang munisipyo. 17 LGU. Pakilan tayo ang labing pito. Kolera. Kanina galing yan. Hindi po sa akin. Philippine Statistics Authority. Hindi tayo lumago. Ayan po yung data, 2022-2023. Ano nangyari? Talo po tayo ng Pateros. Sa Pateros, ang minibenta itlog. Pero yan, ano? Kung dito, tayo kumila, dito tayo number 1. Yan, number 1 tayo sa earning. Sa buong Southeast Asia, not Philippines, but Manila. We are now number 1 in crime index. Anong ibig sabihin niya? Marami ng mga patayan, holdapan. Nakita niyo nangyari sa akin sa mga broad daylight, binubuksan ng kotse. Ano na? Sila Eddie, pati na naman sa Divisoria. Pawag nila akong nawala, itutuloy na lang nila. O, naalala nyo ba kaya? Pinagpilagay ko maalala ko. Nung panahon ko, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala nyo? Naalala nyo ba kaya? Ang gobyerno, mabilis, kumilos sa gobyerno. Namilis siya ba yun? Gusto niyo na mabilis sa gobyerno? Gusto niyo ang gobyerno 24 oras ang natutulog kayo sa loob ng bahay na naman kayo alam niyo sa basana? May gobyerno pa sa Luzon ng Maynila? Make Manila great again! Pangapat at panghuli, pauwi na. Puro na. Ayun na. Hindi, baka mamaya maraming kumilapon ng kaldero sa bahay. Wala nagsayo. Nandito na, nakapag-chismis sa kinilaw niya. Pero yung pinakamahalaga. Bakit? Usapin ng pera ng tapong mahalaga yun sa inyo. Naman. Nahay,
Sinabi ko ito yun. Alam ko din. Ano? Gusto niyo bang marinig ang sagot? Dapat na. Bakit? Pero ng tamang bayan yun. Tama ba? Ano? Gusto niyo bang marinig mismo sa akin ang sagot? Dapat din. Bakit? Ang leader, dapat niyang akuin. Ang leader, dapat niyang panindigan ang bagay na ginawa niya sa kanyang mamamayan. Hindi para magpuro, at manisi ng ibang tao. Ikaw leader, akuin mo kung ano ang ginawa mo sa taong bayan at hayaan mo ang taong bayan magdesisyon kung tama o mali ang ginawa mo para sa kanila. Tama ba? Nay, matanong ko lang kayo. Aamin natin. Sino sa inyo nasa kamay ng may anak dito? Ba't hindi ba sabihin talaga ba? Pero ang madali na lang natin. May anak kayo? May ako kayo? May pamilya kayo? Real po. Kapag walang makakain ang anak mo, gagawa niyo ng paraan. Real. Talaga? Pinaraos nyo? Itatawin nyo? Totoo ba ang kasabihan ng isang ama? Isang diyan, isang magulang. Susubo mo na lang, bibigyan mo sa akin. Gagawin mo ang lahat, makaraos ang pamilya nyo? Talaga? Pero hindi nang ginawa ko bilang ama ng lungsod ng Maynila ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. When you elected me as your mayor in 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisip ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. May turo sa lahat. Wala. Ano nila ko? Pagkaupo ko, nilinis ko agad yung kabudyutan ng Maynila. Inaayos ko ng Maynila. Pati city yun, may tayo eh. Nalala na nakakapagay tayo sa siguro. Inaayos ko Maynila. Kung ano yung ginagawa sa Maynila, ginagaya na tayo sa buong bansa. Naging DILG memorandum pa. O, tapos kinausap ko yung mga negosyante. Ano sabi ko sa mga negosyante? Patawarin na ng Maynila. Bumalik na kayo sa Maynila. Bakit? Kasi gusto ko magkatrabaho ng mga batang Maynila. In fact, I went further. Wherein, kinausap ko mga quarters, kinausap ko Jollibee, mga kinasal, isang sabi ko, uy, baka naman pwede, bigyan niyo ng trabaho yung mga senior citizen ko na kaya pa kumilos at gusto ng kumita. Pinakinggan na. Inuhuli ko mga malogis. Yung arte, nagtinungin sa maramang ko eh. Ayun, siguro rin mo yan ang humuli lahat ng malogis doon. Yung dumadali yung galing malabon, gumagaling sa ibang iba, hinuhuli din eh. Naitay, umaangat na tayo, lumilipad na tayo. Habang palipad tayo ganyan, bunggo. Pader, nagkaroon ng pandemya. Tanong, mahuhulaan ko at magkakapanday mo? Anong ginawa? 3 buwan. 3 months. Hindi ako umuwi na bahay. Ni isang umaga, ni isang gabi, hindi ko sinilip ang pamilya ko. Bakit? May 2 milyong Manileño yung maasa sa kanyang gobyerno. Nag-aalala ko mabubuton sila kung mamamatay sila sa pandemya nito. Hindi ako magkakabaka. Ni isang oras. Bakit? Umaasa ang bayan. Pero, mananip, makalulagwan ako. Saksi kayong buhay.
Tanging lungsod lang ng Maynila ang nakabili ng sarili nating bakuna laban sa COVID-19. Kaya napansin nyo na kung na tayo nagpapakuna sa buong Pilipinas. India, nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas, nagkakaubusan ng oxygen. Sa Maynila, buti-buti ng tangke ng oxygen. Meron ang ating lungsod. Tayo may remdesivir. Kusiliso, molnupiravir. Daang libo ang isang piraso. Mabuhay lang ang may COVID-19 na pasyente sa lungsod. In 52 days, nagawa Manila COVID-19 Field Hospital. Nagkakaubusan ng hospital sa buong Pilipinas. Sa Maynila, marami tayong COVID bed hospital. Habang pinakala ko sa kanan, yung pang-araw-araw na pamuhay ng taong maitawid ko sila. Sa kaliwa, pinipad ko yung bago na ilusin ng Manila. Hindi ako nagpawat. Sabi niya, hindi ako nagpawat sa pandemya. Habang tayo araw-araw, hinaharap ang pandemya. Pinataka, pag-dominion mo. Pag-dominion mo. Binang-dominion mo. Kanina, pinamigay na. Kung hindi ko pa tinawag ang atensyon nila, pinamigay na. Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence, San Lazaro Residence, Pasay Community, mga mamahal, bakit? Squatter ako. Kung may nakakakilala sa aking batang mabuhay dito, ipagtanong ninyo, ano yung tsura ng mabuhay street sa April. Mahirap, maging mahirap, lalo na wala kang masisilungan. Suma, naghanap ng masisilungan. Kapag umuulan, tao kayo. Nangyari, kasasagaan ng pandemya. Nagpapag, itinatag Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Itinatag Magsaysay High School. Itinatag Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Itinatag Rosario Almario Elementary School. Itinatag Paseco Hospital. Itinatag bagong 10-story fully air-conditioned na ospital ng Maynila. Ang pinagtataka ko lang, 3 taon na akong wala, bakit hanggang ngayon hindi pa nagagamit yung MRI machine, yung CT scan machine. Nandiyan po yan. Bakit hindi magamit sa tao? Tanong, saan kinuha yung pera niya? Umimot ako ng kita. Ako'y nangutang. Bakit? Gusto mong irawos sa taong bayan. Yorme, kanino ka nangutang? Sa gobyerno. Ang labo mo naman kausap, Yorme. Amerika ng utang, Pilipinas ang utang, ikaw ng utang din sa Pilipinas. Opo. Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Madaling salita, manari ko, mga lulod ako, imong-muestra ko para mas madali namin maintindihan. Ito ulo ko, hanggang pa, yan ang buong gobyerno. May dalawang busa, isa sa wakari, isa sa langka. Sa kaliwa, anong naman? National Government Financial Institution. Ang nasa loob, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Siksik-tiklik, umaakal pa. Sa kanan, City of Manila. Alas, ano ang ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Dumukot sa kaliwa, pinilipat sa kanan para makatapos ang bata.
Ay, ito rin mali. Mali na yun. Mali na yun. Eh, kung ganyan mali, mali din sila. Bakit? Eh, kasama ko silang tumuhan nun eh. Tama ba? Mali pala eh. Hindi na tumuhan. Sino ba ang presidente ko? Siya. Sino ba yung mga presidente? Siya. Eh, ganyan mali na. Hindi nga. O, yung may mali. Na, at least, ako, in all I see, at least ako, makapaglalakad ako sa Osorio, sa Velasquez, sa Kapulong, sa Quezon, sa Masaysay. Makapaglalakad ako sa mga sulok ng Maynila. At least, masasabi ko, matamo sa ilong ko. Walang pangamba. Isa lang masasabi ko, salamat sa Diyos, at tulad na nasabi ko kanina, ito ay may lahat, buhay tayo, nakaraos tayo, dahil ang isang magulang, kung ikaw ay may tunay na pagmamalasakit sa iyong anak, ganun din ang leader sa kanyang nasasakupan. Kung yun ay mali, pagbabayaran ko yan sa taong bayan. Kaya tay, pwede ba makisuyo sa inyo? Meron akong tagubilin. Total, nakatawag din naman kayo. Total, sayang naman. Pero meron na ako ipinasasabi, pwede ba sabihin nyo din sa kanila? Habang siya'y nagsasalita tungkol sa utang, nagtataka naman ako, ngayon ina-award bilang umaga, ina-award yung pabahay, inangkin. Pero yung pinambili nyo, kasalanan ko. Kasi inutang ko. Pero nung binibigay nila, gawa daw nila. Pero hindi nila sinabi, saan nanggaling ang pera? Ngayon, pag sinabi na sinabi, utang. Pwede ko sabi nyo naman, ay, puro na kayo utang. Sabi nyo kami, magsinayas sa kayo dyan, siya na lang ang mapapayan. Pwede na? Nangis? Pera niya pinababayan niya. Ito ako rin po. Kaya tanong ko sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lawin ko lang ako. Gusto nyo talaga ako kumarin. Parang mo na, sinacharot-charot ko lang ako. Hindi nga. Nangis. Mataas ka pa ngayon gusto mo kumarin? Nangis! Next time! Kamatay ka sila. Hindi ba sila ba discussion? O sige. Sa panawagan niya, babalik na. Ayan. Pwede ba ako mag-request ng isa? Kasi bakit? Ako lagi akong pinasalamat sa inyo. Lagi hinahayaan ko ako mag-desisyon sa araw ng pag-uukot. Ano ganyan ang buhay? Hindi ko pwede pangunahan ang isipan ng tao. Kaya lang ako nakikipagkwenta sa lahat sa kanya nakikipag-usap sa tao. Nakikita. Pakiramdam ko lang naman. Hindi pa ako sigurado pakiramdam ko. Kasi kung yung basura, problema natin ngayon. Hindi pa kayang gobyerno ng Pilipinas. Kaya pakiramdam ko, wasak na yung gobyerno. Let's wait and see. But for the meantime, pumalakad naman kayo. Nagawa ko na dati. Gagawin ko na lang doon. Tama ba? Kaya lang isipin ko yun. Pwede mag-request isa. Kailangan ko na makakasama. Kung gusto nyo mabalik, mabilis ang kumilo sa gobyerno, ang sekreto nyo, pwede ba ako mag-request ng isa? Lahat ng problema ako ito. In my own little way,
Hoy! Magsipag-ingat kayo ng sagot. Ako mga, politiko rin kayo. Yung politiko, pangako ng pangako. Puro na nakaka. Say! Your response? Panis? Sa pamilya niyo? Sisigilin ko. Tapos ang eleksyon, hindi ako nabibilindaso. Bubuksan ko yung bintana. Tingnan ko kung nagpreba ko itong mga taga-tundo. Nagtotoo kayo. After election, ako naman ang sinigil. Panis? Say! Bani Hernani! Yodo Lima! Jesus Agapado! Nakilusan ko. Mahal natin ang tatay nito. Naalala niyo si Saiwan? Diba sa'yo? Mahal na mahal natin, di ba? Pero ito tingnan niyo yung itsura nito. Dispalinhan na. Hindi na sa dispalinhan na. Gusto pang maglingkod sa bayan. Hindi niya yung tana sa paulo, pampahinga na ito. Pero hindi niya yung tana. Talagang nagmana sa tatay niya. Kaya mga nanitapin ko, ang ating ko siya, Eric Ian Nieva. Pagpagdalan ko ang natigas niya. Hindi na lang. May kulika? Kulika na lang.